Alright, sabi ho sa unang Pedro 3:11-12, at tumalikod siya sa masama. Isa na ho natin. Gumawa ng mabuti, hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at ang kanyang mga pakinig ay sa kanilang mga daing. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. Sinasabi ho dito na nais po ng Panginoong Diyos na tayo ay maging maayos at mabuti ang pamumuhay. Kailangan tumalikod sa masama, layuan ng mga nakakatuksong gawain, basahin araw-araw ang Biblia at manalangin. Tutulungan po tayo ng Diyos na maging matatag sa pagsubok. Tumulong sa gawain ng Panginoon dahil binabantayan at pinuproteksyonan po tayo ng Panginoong Diyos. Napakabuti po ng Diyos, mga kaibigan. Kaya sana po'y, sabi nga ko kanina, tumalikod, talikuran po natin ang gawang masama. And for today, because it's Friday, Darlene, samahan niyo po kami sa ating panalangin today. Ang panalangin po ngayong umaga, alam niyo po, ay isang tanda ng pag-asa at pagmamahal sa Diyos. Amen? Amen. Kaya lagi ho namin sinasabi ni Darlene dito na magkapit tayo. Kausapin po natin ang Panginoon everyday. Kasi iba yung feeling kapag inuuna natin yung panalangin, partner. Nagiging tayo masigla. Oo. Tapos nagkakaroon tayo ng mga pag-asa. Sa panalangin po, naipapakita ho natin na mga mananampalataya ang ating buong puso at katapatan na magtiwala sa Diyos. At nagbibigay po ng kapanatagan at kapayapaan ng panalangin bago magsimulang gumawa ng mga gawain sa buong maghapon. At napakasarap po talaga, no? Na magbigay ng papuri at pasasalamat po sa Diyos sa umaga sa ating paggising. Dahil sa panibagong pag-asa na Kanyang ibinigay sa ating lahat na Kanyang mga anak. Kaya sama-sama ho tayo today at sama-sama tayo sabay-sabay nating pasalamatan ang Diyos ngayong umaga. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa magdamag na pagbabantay sa akin at sa aking mga mahal sa buhay. Nagpapasalamat din ako sa isa pang araw at pagkakataon na iyong ibinigay sa akin upang makapiling ko ang aking mga mahal sa buhay at may pamahagi sa aking kapwa ang aking pagmamahal at pagkalinga. Maraming salamat din po, Panginoon, sa pagkakataon na maipakita sa iyo ang aking pananampalataya. Ama, sa pagdaan ng mga araw, unti-unti kong naunawaan ang mga dahilan kung bakit mo ako nilikha. Unti-unti ko nang naunawaan kung bakit ako umiiral ngayon sa mundong ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa laging pagpapaalala sa akin na ako'y naririto upang maglingkod at sumamba sa iyo. Maraming salamat po sa patuloy na pagpapaalala sa akin na ako'y naririto upang tumulong po sa aking kapwa. Marami pong salamat, Ama. Padalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen. Amen, amen, amen. Maraming salamat. Palakpakan po natin ng Diyos. No? Napakasarap ng panalangin po. Mga kaibigan, sa umaga, nagbibigay sigla, hindi lang ho sa ating physical, kundi hindi lang ho emosyonal, pati po mga kaibigan, sa ating pang-spiritual na pamumuhay. Kasi partner no? Ang ganda pag yung panalangin sa umaga, nabubuksan, nagliliwanag ang ating pag-iisip. Hindi ba? Hindi tayo nagiging negative. Correct. Kasi subukan ho ninyo, when you're down, and then you pray. Pray in your room. No. Diba yung galit na galit ka, sobrang galit mo, sobrang inis mo, nadidepress ka sa nangyayari sa sarili mo, you're having an anxiety. Parang nagsusumbong ka sa magulang. Oo. Parang ganon, no? Try ho ninyo magdasal. 5 minutes is okay. Oo. Hindi naman sinabi ng Diyos na 1 hour ka magdasal eh. Correct.
And then pakiramdaman nyo ho yung sarili ninyo after that. Gagaan ang iyong pakiramdam. Na-i-release mo lahat. Tapos gaganda ang iyong pag-iisip. Nagkakaroon ng solusyon Oo. ang mga problema mo. Correct. Tama? Pag na-release mo na lahat, na ibigay mo na sa Diyos, na isumbong mo na sa Kanya, nag-iiba ang iyong pakiramdam. Amen? Amen. Amen. Kaya sana po ay ugaliin natin bago tayo gumising o bumangon, bago tayo magtrabaho, manalangin ho tayo. Wala hong mawawala sa inyo. Bagkus nga, magkakaroon pa kayo. Amen? Amen. Ng maraming blessing.